Ano kung sabihin ko sa'yo na paunti ng paunti ang porsyento ng mga Pilipino ang nakakaipon habang parami ng parami ang may utang? Maraming Pilipino ang nahihirapan makaipon hindi dahil walang kakayanan mag-ipon, kung hindi dahil sa mga habits at mindset na pumipigil sa ipon nila. Nandito ang 6 na ipon stopper na dapat natin iwasan kung gusto natin ma-achieve ang financial goals natin sa buhay. Number 1. Nagpapadala sa peer pressure. Ito marahil ang number 1 reason bakit hindi tayo makapag-ipon. Tayo ay nagpapadala sa pressure ng pamilya or mga kaibigan natin kahit hindi pasok sa budget natin. Yung lagi tayong mapipilit na sumama sa kung ano-anong trip or celebration na paniguradong gagastos tayo at makakasira sa budget natin. Hindi ko sinasabi na wag tayong magpakasaya at sumama sa mga ganitong get-together. Dahil kung asa budget mo naman ito at hindi ito negatively maaapektuhan ang pag-ipon mo, ay go lang sumama ka. Pero kung ang pressure nila ay makakapigil sa goal mo na makaipon, at worst, kakailanganin mo pang mangutang, ay dapat huwag kang magpadala sa pressure and learn to say no or not this time. Pagkasama na sa budget mo ang ganitong mga get-together at hindi ma-impact ang ipon mo, ay pwedeng-pwede ka nang sumama nang wala kang guilt. Kung nakaka-relate ka, dahil may mga pagkakataon na nagpapadala ka sa udyok ng mga kaibigan at pamilya, type pressure in the comment section. Number 2. Next time, mag-iipon na ako. Promise. I'm sure lahat tayo ay gustong mag-ipon. Siyempre, sino ba naman ang aayaw sa ipon makakapagbigay ito sa'yo ng security na kung may emergency ay may madudukot ka. While marami ang gustong makaipon, alam mo ba na 2 out of 10 lang sa mga Pilipino ang may deposit account? That means, onti lang ang percentage ng mga Pilipino ang nakakapag-ipon. Dahil marami sa atin ang may linyahang, next time mag-iipon na ako, promise. Kung ganito ang mindset mo at hindi mo nilalagyan ng target date kung kailan ka mag-iipon, magkano iipunin mo, saan mo ilalagay ang ipon mo, ay talagang hindi ka makakapag-ipon. Kung gusto mo talagang makaipon, titigilan mo ang mindset na next time mag-iipon na ako. Instead, dapat ang mindset mo, mag-iipon na ako ngayon at sisiguraduhin ko, ma-achieve ko ang ipon goals ko. Promise. Then, isulat mo ang specific mo na plano sa pag-iipon at i-execute mo agad-agad. Kung desidido ka mag-ipon at ma-achieve ang goals mo, type achiever in the comment section. Number 3. Overcommitting financially. Dito, ikaw ang bayani ng pamilya nyo or mga kaibigan mo. Yung temang lahat sasagutin mo kahit alam mo naman na hindi na kaya ng budget mo at hirap na hirap ka na. Yung hinayaan mo na lang na ikaw ang sasagot sa pagkain, upa, sa kuryente, sa tubig, halos lahat ng bills sinagot mo na. Magugulat ka na lang na ikaw walang ipon pero yung mga kasama mo sa bahay nakakaipon at nakakabili ng mga gusto nila. Kaya huwag kang mag-overcommit sa mga expenses sa bahay nyo. Mag-commit ka lang na mga bayarin na kaya mo talagang bayaran at magtira ng ipon para sa sarili mo. Huwag mong hayaan na sa'yo lang nakasandalang buong pamilya mo na pati extended family mo, kagaya ng mga pamangkin, ikaw na din sasagot sa lahat. Hindi masamang tumulong. In fact, mabuting gawain yun. Pero kung sobra ang pagtulong mo na nagiging palaasan na ang mga kasama mo sa bahay, ay mali na yun. Lalo pa kung di mo na kaya ang mga bayarin at di ka na din makapag-ipon para sa sarili mo at sa future mo. Mag-commit ka lang sa kaya ng pera mo at huwag hayaang sobra. If ganito ang sitwasyon mo ngayon pero motivated ka na baguhin, type self-love in the comment section para alam natin sino-sino sa atin ang uunahin naman ng sarili nila. Number 4. Wala kang ipon goal equals no motivation.
Wala kang motivation mag-ipon dahil wala kang specific na goal para makaipon. Ang ending, imbes na makaipon ka, nagagastos mo lang ang pera at lumilipas ang panahon, hindi mo na alam sa napunta pera mo. Kung gusto mong makaipon, mag-set ka ng goal na gusto mong ma-achieve para mapilitan kang mag-ipon. Like, gusto mo na bang bumukod at magkaroon ng sariling bahay? Pagod ka na bang mag-commute at gusto mo na ng kotse? Self-love mo ba ang traveling? Or di kaya bumili ng mga magagandang gamit or magpa-renovate ng bahay? Gusto mo na bang ilagay sa private school ang mga anak mo? Or gusto mong makapag-open ng MP2 para makapag-invest ka? Mag-set ka ng mga specific na ipon goals mo at ilagay mo ito sa vision board mo para tuwing makikita mo, mareremind ka kung bakit mo kailangan mag-ipon. Sa ganitong way, magkakaroon ka ng dahilan bakit mo kailangang mag-ipon at magkakaroon ka ng drive para consistently kang makapag-ipon. Kung gusto mo na ng push para makaipon ka talaga, type motivation in the comment section. Yang pag-type mo ng motivation dyan ay magsisilbing signature mo sa kontrata mo sa sarili mo na mag-iipon ka na para ma-achieve mo ang financial goals mo. Number 5, taas ng sweldo equals taas ng gastos. Maswerte ka kung isa ka sa mga tao na nagtataas ang sweldo kada taon dahil hindi lahat ganito ang sitwasyon sa trabaho. Marami sa ating mga Pilipino na tuwing tumataas ang sweldo, tumataas din ang gastos. Imbes na ilagay sa ipon ang tinaas ng sweldo na ilalagay sa mga bagay na hindi naman kailangan. Nung tumaas ang sweldo ay nagpalit na ng lifestyle. Kung dating nagluluto sa bahay, ngayon ay madalas na ang grab food or pagkain sa labas. Yung dating bumibili sa palengke para makamura ay hindi na namamalengke at sa grocery na bumibili kahit mas mapapamahal. Yung dating sa ukay-ukay bumibili, sa Uniqlo na nagsha-shopping at dating naka-Android na mas mura, naka-iPhone na ngayon. Itong mindset na taas ng sweldo equals taas ng gastos ay sure stopper sa pag-iipon mo. Ngayon pa lang, baguhin mo na ito para hindi ka magsisi sa huli na nasayang ang pera mo, na sana napunta na lang sa ipon. Tingnan po natin kung meron ba sa atin na ganito ang mindset pero gusto nang baguhin. Pakitype po sa comment section ang guilty. Number 6, pagiging impulsive buyer. Meron ka bang experience na nagpunta ka sa mall na wala ka namang planong bilhin pero umuwi ka nang may mga pinamili? For sure, marami sa atin ang naranasan ito at malamang may percentage sa atin na nagsisi sa nabili dahil nagpaka-impulsive buyer tayo. Meron sa atin na nadadala ng malalaking paskil ng sale at ending, feeling natin nakaswerte tayo nung nabili natin yung sale. Sa feeling na nakatipid tayo. Hindi po tayo nakatipid kahit sale pa yan kung ang binili natin ay hindi naman natin kailangan. Tayo po ay naging impulsive at napagastos. Yung 1,000 pesos na akala mong natipid mo sa pagbili ng sale nang hindi mo naman kailangan ay ang totoo, ikaw ay nagastusan ng 1,000 pesos. Kaya bago magpaloko sa mga sale at bumili ng mga hindi kailangan, take a pause at mag-isip muna kung talaga bang dapat mo tong bilhin. Dahil kung magpapaka-impulsive ka, ay sure way ito para mapigil ang pag-iipon mo. Meron ba sa atin ang naalala yung time na nagpaka-impulsive tayo at nagsisi after? Kung ikaw to, type ako to in the comment section. Ang pag-iwas sa mga ugali na to ay mahalaga upang mapalago ang iyong ipon at matiyak ang isang mas maayos na financial future. That's it for today mga kabos, mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!